Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 2, Week 1. Para sa unang araw, ang ating paksa ay elemento ng kwentong pambata o pagkasusunod-sunod ng mga pangyayari. Magandang araw mga bata! Nitong nakaraang linggo ay ating tinalakay ang mga pananda sa tekstong may hudyat ng pagkasusunod-sunod. Bago iyan, dahil ngayon ay panahon ng bagyo, ano-ano ang mga bagay-bagay na dapat nating ihanda bago ang kalamidad? Gamitin ang mga pananda bilang hudyat ng pagkasusunod-sunod. Una, alamin ang balita ukol sa lagay ng panahon. Sumunod, alamin ang plano ng komunidad hinggil sa paglikas. Pagkatapos, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga mahalagang bagay ng pamilya. Panghuli, maging alerto at sumunod sa kinauukulan. Magaling mga bata, tandaan na ang pagsunod sa tamang hakbang ay makaiiwas sa kapahamakan. Tayo ay maglalaro ng dugtungan. Ito ay tungkol sa inyong iniidolo. May kahon na iikot at kung matapat ay bubunot siya ng kategorya. Maaaring ito ay bayani, atleta, pinuno o kahit sino. Sasabihin kung bakit mo siya iniidolo. Ito ang sasabihin. Halimbawa, kung ako ang mag-iidolo, ang pipiliin ko, sino? Ang idolo ko ay si Dr. Jose Rizal. Bakit? Dahil siya ay matalino. Sa ating laro kanina, ano ang ibig sabihin ng salitang idolo? Tama, ito ay hinahangaan. Sino-sino ang mga nabanggit na iniidolo ng inyong mga kaklase? Sino-sino sila? Narito ang mga maaaring sagot: bayani, artista, leader o atleta. Bakit sila hinahangaan o iniidolo? Sa araw na ito, tayo ay magbabasa ng isang kwento. Ito ay pinamagatang Ang Idolo ni Beatriz. Para lalong maintindihan ang kwento, ating aalamin ang kahulugan ng mga salita na hango sa kwento. Basahin ang mga pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang nasa lungguhitan. May tungkulin ang bawat opisyal ng klase. Pananagutan, karapatan o trabaho. Tama, ang ibig sabihin ng tungkulin ay pananagutan. Ang isang pinuno ay kailangang maglingkod ng tapat. Ano ang ibig sabihin ng pinuno? Leader, senador o pangulo? Mahusay, ang sagot ay leader. Isang anunsyo ang sinabi ng guro bago matapos ang klase. Patalastas, pahayag o paalala.
Pang-apat, sundin ang mga hudyat kung kailangan magsimulang sumagot. Babala, tanda o kumpas? Mahusay, ang sagot ay tanda. Panglimang bilang, si Beatrice ang piniling leader ng klase. Inihalal, paborito, inilihim. Tama, ang sagot ay inihalal. Sa ating babasahing kwento, sino ang iniidolo ni Beatrice sa kwento? Bakit niya ito iniidolo? Basahin ang kwentong pambata na pinamagatang Ang Idolo ni Beatrice. Tingnan ito sa Learning Activity Sheet. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Saan nangyari ang kwento? Sino ang iniidolo ni Beatrice? Bakit niya ito iniidolo? Ilarawan si Apolinario Mabini. Sa iyong palagay, bakit namangha si Beatrice kay Mabini? Bilang isang bata, paano mo isasabuhay ang magagandang katangian ni Mabini? Paunlarin natin, ang inyong klase ay hahatiin sa 2 pangkat. Pagmasdan ang mga larawan. Unang pangkat, pagsusunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari. Narito ang mga tamang kasagutan. Ikalawang pangkat, elemento ng kwento. Tukuyin ang mga elemento ng kwento. Tauhan, tagpuan, pangyayari, simula, gitna, at wakas. Ibahagi ang inyong kasagutan sa klase. Alamin natin. Ang isang kwento ay binubuo ng iba't ibang elemento na nagtutulungan upang makalikha ng isang makahulugang karanasan para sa mambabasa. Tauhan, ang mga gumagalaw sa kwento na maaaring sila ay tao, hayop o kahit na mga bagay na mayroong katangian at kilos. Tagpuan. Ito ay ang lugar, panahon at kapaligiran kung saan nagaganap ang kwento. Banghay o pangyayari. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga mahahalagang pangyayari sa kwento. Gawin natin. Ayusin ang mga pangyayari sa isang kwentong pambata gamit ang mga elemento ng kwento sa paraang patalata. Ang nawawalang pusa. Nagsaya si Bunso dahil nakita niya si Mimi. B. Hinanap ni Bunso si Mimi sa buong bahay. C. Tinawag ni Bunso si Mimi ngunit hindi niya ito mahanap. D. Nakita ni Bunso si Mimi na natutulog sa ilalim ng punong kahoy. E. Nag-alala si Bunso dahil nawawala ang kanyang pusang si Mimi. Narito ang mga tamang kasagutan. Ibuod natin. Ano-ano ang mga elemento ng kwento? Isabuhay natin. Kung kayo ay mahahalal bilang pinuno ng ating bansa, paano mo mapagsisilbihan ang ating bayan?
Subukin natin. Tukuyin ang elemento ng kwentong inilalarawan sa bawat pangungusap. Tukuyin kung ito ay tauhan, tagpuan o pangyayari. Si Juan Tamad. Iniligtas ni Bernardo Carpio ang mga tao mula sa isang higante. Nagtulungan ang unggoy at pagong sa pagkuha ng saging. Sa isang malayong nayon, nakatira ang mag-inang Aling Rosa at Pina. Isang munting prinsesa ang nawalan ng magulang at nagkaroon ng mahirap na buhay. Narito ang mga tamang kasagutan. Una, tauhan. Pangalawa, pangyayari. Pangatlo, pangyayari. Pang-apat, tagpuan. At panglima ay tauhan. Para sa inyong taktang aralin, magtala ng 5 salita na madalas gamitin patungkol sa sarili at bansa. Gamitin ito sa pangungusap. Para sa ikalawang araw, mga salitang dinaglat o magagalang na pananalita at pagbati. Magandang araw mga bata! Natatandaan pa ba ninyo ang ating paksang pinag-aralan kahapon? Kung ganoon, tayo ay maglalaro. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat at bibigyan ko kayo ng gawain. Sa bawat envelope ay naglalaman ang gawain. Iayos ang jigsaw puzzle at ididikit sa pisara at uuriin ang elemento ng kwento kung ito ay tauhan, tagpuan at pangyayari. Basahin at unawain ang unang makakagawa ng tama ay siyang mabibigyan ng premyo. Handa na ba mga bata? Bago tayo magsimula, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsisimula ng isang gawain? Sa unang pangkat, ito ang mabubuo. Larawan ng 3 biik. Ikalawang pangkat, larawan ng isang pangyayari sa kwentong ang 3 biik. Hinipan ng lobo ang bahay, nagiba rin ang bahay ng kahoy, at tumakbo ang 2 biik papunta sa bahay ng kanilang kapatid. Para sa ikatlong pangkat, larawan ng tagpuan sa kwentong ang 3 biik. Laro tayo. Gawain Pinoy Henyo. Hulaan ninyo ang mga salitang may kategoryang tao sa pamamagitan ng pagtatanong kung ito ba ay ngalan ng tao o bahagi ng katawan ng tao. Sumagot lamang ng oo, hindi o pwede sa inyong mga tanong. Narito ang mga salitang huhulaan: doktor, attorney, engineer, ginang, ginoo. Basahin ng wasto ang mga salita: doktor, attorney, engineer, ginang, ginoo. Magbigay ng mga pangungusap gamit ang mga salitang nabanggit. Sagutin ang mga sumusunod. Ako ay may suot na puting damit. Ako ay kadalasang makikita sa ospital. Gumagamot ako ng may sakit. Sino ako? Mahusay, ang sagot ay doktor. Ako ay makikita sa bulwagan ng katarungan. Aking ipinagtatanggol ang mga naaapi. Sino ako? Tama! Attorney ang tamang sagot. Pangatlong bilang,
Kilala ako bilang nagdidisenyo ng mga tulay at gusali. Laging nakamasid sa mga ipinapatayong estruktura. Sino ako? Tama, engineer ang tamang sagot. Isang magalang na pantawag sa aming mga babae bilang may asawa. Sino ako? Tama, ang tawag sa kanya ay ginang. Panglima, ako ay tumutukoy sa isang lalaking may mataas na katayuan sa lipunan. Ako rin ay ginagamit bilang pagbibigay respeto sa aming mga guro, leader o matatanda. Ako ay katapat ng termino ng ginang. Sino ako? Mahusay, ang sagot ay Ginoo. Nakapanood na ba kayo ng Gabi ng Parangal? Sino-sino ang mga pinararangalan? Halina at magbasa. Si Kagalang-galang Juan de la Cruz ang Pangulo ng Pamantasan ng Lungsod Lawag, ang pangunahing tagapagsalita sa gawat parangal ng mga natatanging kawani ng gobyerno. Ginanap ito sa auditorium ng Barangay San Mateo. Ang mga pinarangalan ay sina Ginang Maria Santos, isang guro sa elementarya, Dr. John Remillo, isang veterinaryo, Binibining Jovi Mendoza, isang tagalinis sa parke, Engineer Robert Tomas, isang inhinyero, at si Attorney Elmer Perez, isang abogado. Lalong naging makulay ang gabi ng parangal nang dumating sina Gobernador Ebding Jr. at Congressman Nanay Bing Maniquez upang maghandog ng gantimpalang salapi. Sino ang naging pangunahing tagapagsalita sa gawat parangal ng mga natatanging kawani ng gobyerno? Mahusay, si Kagalang-galang Juan de la Cruz, Pangulo ng Pamantasan ng Lungsod Lawag. Sino-sino ang binigyan ng parangal? Tama, sina Ginang Maria Santos, Dr. John Remillo, Binibining Jovi Mendoza, Engineer Robert Tomas, at Attorney Elmer Perez. Sino-sino ang naghandog ng gantimpalang salapi para sa mga pinarangalan? Tama, sina Gobernador Ebding Jr. at Congressman Nanay Bing Maniquez. Gusto mo rin bang mapabilang sa nabigyan ng parangal? Ano ang iyong gagawin? Narito ang maaaring maging kasagutan. Oo, gusto ko rin. Magtatrabaho ako ng masipag at magiging tapat sa aking tungkulin. Ano-ano ang salitang ginamit sa talata na tumutukoy sa ngalan ng tao? Basahin ang mga pantawag sa tao na ginamit sa teksto. Ginang Maria Santos, Dr. John Remillo, Binibining Jovi Mendoza, Engineer Robert Tomas, Attorney Elmer Perez, Gobernador Ebding Jr., Congressman Nanay Bing Maniquez. Tukuyin ang mga salitang pinaikli. Ano ang tawag sa mga salitang ito? Paano isulat ang katawagan ng hindi dinaglat? Ginang, ginang. TR, tuldok, doktor. BB, tuldok, binibini. ENGR, tuldok, engineer. ATTY, attorney. GOP, gobernador. CONG, congressman. Sa langguhitan ang mga katawagang ngalan ng tao sa bawat pangungusap at ibigay ang salitang tinaglat nito.
Nagpasalamat si Ginang Santos kay Dr. Ramirez dahil sa agarang pag-asikaso sa kanila. Si Ginoong Sampilo ang aming prinsipal. Inirekomenda ni Engineer Mara ang pagkumpuni sa gusali. Nitong Sabado ay nag-ulat sa bayan si Gobernador Garcia. Nakipag-ugnayan si Attorney Gomez sa mga apektado ng oil spill. Narito ang mga tamang kasagutan: Ginang, Doktor, Ginoong, Engineer, Gobernador, at Attorney. Ang pagdadaglat ay ang pagpapaikli ng isang salita sa pamamagitan ng paggamit lamang ng mga piling letra nito, kadalasan ang mga unang letra nito. Ang paggamit ng mga dinaglat na salita tulad ng mga sumusunod ay nagpapakita ng paggalang. Halimbawa, magandang umaga po, Ginoong Larry Beltran. Ikinagagalak kitang makilala, Dr. Agnes Ver. Maaari po ba kaming makiraan, Binibining Joan Valdez? Gamit ang mga sitwasyon, sumulat ng isang pangungusap na gumagamit ng magagalang na pananalita o pagbati. Isang estudyante ang nagtatanong ng nawawalang gamit sa kanyang gurong, si Binibining Grace Manalo. Magandang umaga po, Binibining Grace Manalo. Maaari po bang magtanong kung nakita nyo ang aking lapis? Pangalawang sitwasyon. Isang pasyente na nagtatanong kay Dr. Ted Herbosa tungkol sa foot and mouth disease. Magandang araw po, Dr. Ted Herbosa. Maaari ko bang itanong ang tungkol sa sakit na foot and mouth disease? Ano ang tinatawag na pagdadaglat? Kailan ginagamit ang mga magagalang na pananalita at ekspresyon? Paano nyo na ipapakita ang paggalang sa mga mahalagang tao sa ating komunidad tulad ni na kapitan, gobernador, at iba pa? Sa langguhitan ang katawagang ngalan sa bawat pangungusap at isulat ang dinaglat na salita nito. Isang manggagamot sa sakit ng puso si Dr. Garcia. Si Ginoong Juno Jose ay binigyang parangal sa plaza. Nagpunta sa China si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit. Si Ginang Cory Aquino ang unang babaeng naging Pangulo ng bansang Pilipinas. Lubos na ikinagalak ang pagdating ni kagalang-galang pangalawang Pangulo Sara Duterte. Narito ang mga tamang kasagutan: Doktor, Ginoong, Pangulong, Ginang, Pangalawang Pangulo. Para sa inyong takdang aralin, magtala ng 5 salitang dinaglat sa inyong kwaderno at gamitin sa pangungusap. Para sa ikatlong araw, ang ating paksa ay pagtukoy sa damdamin ng mga tauhan sa kwento. Magandang araw mga bata! Ngayon ay ating babalikan ang mga kwentong pambata. Ating kilalanin ang pamagat ng kwento at ang mga pangunahing tauhan nito. Pagmasdan ang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Para sa inyong pangkatang gawain, magsulat ng mga salita na may kaugnayan sa salitang pangarap. Isulat ito sa graphic organizer.
Narito ang graphic organizer na gagamitin. Isulat sa gitna ang salitang pangarap. Narito ang mga maaaring maging kasagutan: tagumpay, sipag, tiyaga, pag-asa, edukasyon, at kinabukasan. Ano ang kahulugan ng salitang pangarap? Ano-ano ang mga salitang isinulat ninyo na may kaugnayan sa pangarap na magkakapareho sa lahat ng pangkat? Ano ang pangarap ninyo paglaki? Basahin ang inyong mga isinulat sa graphic organizer. Ibigay ang kahulugan ng mga salita. Hanapin sa loob ng kahon ang salitang inilalarawan sa bawat bilang. Pangarap, tagumpay, inimbitahan, magsikap, magtiwala. Ito ay tumutukoy sa isang mithiin o layunin sa buhay. Isang paanyaya upang makilahok sa isang okasyon, gawain o pagtitipon. Ito ay ang paniniwala sa kakayahan o katapatan ng isang tao. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, pangarap. Pangalawa, inimbitahan. Pangatlo, magtiwala. Pang-apat, ito ay tumutukoy sa pagkamit ng isang mithiin o hangarin sa buhay. Pang-lima, ito ay nagpapahiwatig ng pagsusumikap at determinasyon. Tama, ang pang-apat na bilang ay tagumpay at pang-lima ay magsikap. Ano ang pangarap ni Joel? Paano niya ito nakamit? Kwento, si Miguel ang batang may pangarap. Ano ang natamong pangarap ni Miguel? Bakit nagtagumpay si Miguel? Paano niya ito nakamit? Ano ang sinabi ni tatay ni Miguel sa kanya tungkol sa pagtatagumpay? Paano nagbago si Miguel? Ano ang aral ng kwento? Ano ang gagawin mo para matamo mo rin ang inyong pangarap? Puna ng chart. Para sa unang column, elemento ng kwento, pangunahing tauhan, tagpuan, pinakamahalagang pangyayari, at wakas. Tukuyin ang damdamin ng mga tauhan sa mga pangyayari. Ang pagtukoy sa damdamin ng tauhan ay isang mahalagang aspeto ng pag-unawa at pagpapahalaga sa isang kwento. Ito ay higit na makatutulong sa pag-unawa sa tema at mensahe ng kwento. Halimbawa, lubha akong nalulungkot sa pagkawala ng aking alagang pusa. Malinaw na ang kanyang damdamin ay puno ng kalungkutan. Siya ay napasigaw ng malakas nang makita niya ang patay na alaga. Ipinapahiwatig na siya ay galit. Tukuyin ang damdamin ng tauhan na ipinahahayag sa bawat pangungusap. Si Miguel ay isang matalino at mabait na bata, ngunit hindi siya nagtataas ng kamay sa klase. Tama, siya ay mahiyain. Ikinento ni Dr. Santos kay Miguel kung paano natupad ang pangarap niyang maging manggagamot. Tama, nagbibigay ng inspirasyon. Kinausap ni Ginoong de la Cruz si Miguel at sinabing ang tagumpay ay hindi dumarating sa mga taong natatakot. Tama, maalalahanin, mapagtiwala. Natupad ni Miguel ang kanyang pangarap na maging isang doktor.
Mahusay, masaya. Naglakas loob na si Miguel na magsalita sa klase at sumagot sa mga tanong ng kanyang guro. Katatagan ng loob, matapang o may tiwala sa sarili. Ano-ano ang bagay na dapat tandaan sa pagtukoy ng damdamin ng mga tauhan sa kwento? Gamit ang sumusunod na salita, sumulat ng isang talata. Magsikap, tumulong, pangarap, pakikiisa, magtagumpay, magpursigi. Tukuyin ng damdamin ng mga tauhan sa kanilang pahayag. Noong bata pa ako, mahiyain din ako. Tulad ninyo, ngunit natutuhan kong harapin ang aking takot at magsikap sa pag-aaral. Gusto ko ring makatulong sa iba, ngunit paano kung hindi ako magtagumpay? Kailangang magpursige at magtiwala sa sarili. Tama ka, Miguel, napakagaling ang inyong sagot. Miguel, ang mga batang tulad mo ang magiging pag-asa ng ating bansa. Narito ang damdamin ng mga tauhan. Una, pagpapayo at pagbibigay ng lakas ng loob. Pangalawa, pag-aalinlangan o pagkabahala. Pangatlo, pagtitiwala at determinasyon. Pang-apat, paghanga at papuri. Panglima, pag-asa at paniniwala. Basahin ang mga pahayag na nasa pagtataya ng natutuhan ng may tamang tatas at damdamin. Para sa ika-4 na araw, pangasalitang dinaglat o magagalang na pananalita at pagbati. Magandang araw mga bata! Balikan natin ang ating tinalakay kahapon sa pamamagitan ng pagtukoy ng damdamin ng tauhan sa kwentong binasa. Si Haring Araw ay kilala sa pagiging mapagmataas at makapangyarihan. Hindi niya pinapansin ang hinaing ng kanyang nasasakupan. Anong katangian mayroon ang hari? Tama, siya ay mayabang. Isang araw, nagsaya si Tipaklong sa pagkanta at pagsayaw habang si Langgam ay walang tigil sa pag-iimpok ng pagkain. Nang dumating ang tag-ulan, nagutom si Tipaklong at humingi ng tulong kay Langgam at siya naman nitong pinatuloy. Anong ipinakita ni Langgam sa sitwasyon? Tama, siya ay masipag at maawain. Isang hari ang nagbigay ng buto sa magsasaka. Itinanim niya ito at pinagyaman hanggang sa namunga ng isang pagkatamis-tamis na mangga. Anong katangian ang ipinakita ng magsasaka? Mahusay, ang magsasaka ay masipag at matyagain. Awitin natin ito. Magagalang na pagbati. Narito ang YouTube link. Sa ating awit kanina, isulat sa pisara ang mga magagalang na pagbati na nabanggit sa awit. Kailan ginagamit ang mga magagalang na pananalita? Ibigay ang kahulugan ng salitang may salangguhit. Si Dr. Ted Herbosa ang kalihim ng Department of Health. Ang kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos ay bumisita sa mga apektado ng sunog sa Maynila. Si Kapitan Tiago ay ang ama ni Maria Clara. Si Binibining Elsie Santos ay nagawaran ng parangal bilang bayaning guro. Si Ginoong Kim Atienza ay mapapanood sa TikTok clock ng GMA7.
Ano kaya ang ginawa ni Miguel upang mapaglabanan ang pagiging mahiyain? Pagbabasa ng pangkatan. Isang pangkat para sa isang talata, gayon din ang mga sumusunod na talata. Kwento si Miguel, ang batang may pangarap. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Ilarawan ang katangian ng mga sumusunod na tauhan. Miguel, Dr. Santos. Ginoong de la Cruz. Kapitan Ramirez. Kagalang-galang Alcalde Mendoza. Sino ang nagbigay ng inspirasyon kay Miguel upang ipagpatuloy niya ang kanyang pangarap? Ano ang ipinayo ni Ginoong de la Cruz sa kanyang anak na si Miguel? Kung ikaw si Miguel, paano mo haharapin ang pagiging mahiyain? Basahin ang mga sumusunod na katawagang ngalan na hango sa teksto. Dr. Santos, Ginoong de la Cruz, Binibining Cruz, Kagalang-galang Alcalde Mendoza, Kapitan Ramirez. Tukuyin ang mga salitang pinaikli. Ano ang tawag sa mga salitang ito? Doktor, Ginoo, Binibining, Kagalang-galang. Kapitan. Paano isulat ang katawagan ng hindi dinaglat? Ano-ano ang magagalang na pananalita ang maaari nating gamitin kapag kausap o kaharap ang mga sumusunod? Dr. Santos, Ginoong de la Cruz, Binibining Cruz, Kagalang-galang Alcalde Mendoza, Kapitan Ramirez. Ang paggamit ng magagalang na pananalita ay isang mahalagang bahagi ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Nagpapakita ito ng paggalang, pagpapahalaga at pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba. Isa rin sa paraan ng pagpapakita ng paggalang ay ang paggamit ng mga magagalang na katawagan tulad ng Ginoo, Ginang, Doktor, Kapitan at iba pa. Halimbawa, magandang araw po, Ginang Medyos. Ipagpaumahinhin po ninyo, Kapitan Season, at hindi ako nakarating sa inyong state of the barangay address. Kompletuhin ang mga pangungusap gamit ang angkop na dinaglat na katawagan. Patlang Santos, maraming salamat po sa paggamot sa aking anak. Mahusay, ang tamang sagot ay DR o Doktor. Magandang umaga po, Patlang Tiago, mapalad po ako at nakilala ko ang masipag na ama ng barangay. Tama, ang sagot ay Kap o Kapitan. Patlang Jimenez, nais po naming magpasalamat sa inyong tulong legal para sa aming mga lupa. Mahusay, ang sagot ay Attorney. Magandang araw po, Patlang Garcia. Maaari po ba kaming magtanong tungkol sa aming aralin sa pagpapatayo ng mga tulay? Tama, ang sagot ay Engineer. Si Patlang Mercado ay kilalang espesyalista sa puso. Tama, Doktor, ang tamang sagot. Paano nakatutulong ang tamang paggamit ng mga dinaglat na katawagang ngalan tulad ng Doktor, Kap, Attorney at iba pa sa pagpapakita ng paggalang sa mga pag-uusap sa lipunan? Sagutin ang mga sumusunod na sitwasyon na kung saan nagagamit ang magagalang na pananalita sa pagbati at ekspresyon sa iba't ibang sitwasyon, partikular sa wikang ginagamit sa pakikipag-usap sa paaralan o academic language. Unang sitwasyon, pakikipag-usap sa guro.
Papasok ka sa silid-aralan at nakita mo ang iyong guro na si Binibining Joyce Ramos na abala sa pag-aayos ng mga gamit. Ikalawang sitwasyon, pakikipag-usap sa librarian. Kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng aklat sa silid-aklatan. Piliin ang formal na katawagan sa mga sumusunod na sitwasyon. Kapag binabati ang isang doktor, alin sa mga sumusunod ang tamang gamitin? A. Doktor, B. Engineer, C. Ginoo. Mahusay, ang sagot ay A. Anong formal na katawagan ang gagamitin mo kapag babatiin ang isang abogado? Tama, ang sagot ay B. Nais mong kausapin ang iyong guro. Mahusay, ang sagot ay B. Ikaw ay tatanggap ng scholar sa ama ng probinsya. Tama, ang sagot ay C. Babatiin mo ng maligayang kaarawan ang asawa ng iyong guro. Tama, ito ay C. Puna ng patlang ng tamang dinaglat na katawagan batay sa pahiwatig ng pangungusap. Una, Ginang Reyes, nais po naming kayong imbitahan sa aming pagtitipon. Si Patlang Dr. Lopez ay magbibigay ng lecture tungkol sa kalusugan. Si Patlang Kapitan Mendoza ay abala sa kanyang programang pangkabataan. Si Patlang Engineer Cruz ang nagplano ng aming tulay. Narito ang mga tamang kasagutan.